Hey guys, Poco X6 Pro 5G. Sulit pa ba after ng 6 months? Marami nang lumabas ng mga bagong smartphone mula nung lumabas si Poco X6 Pro. At sure, marami pa rin lalabas ngayong taon. At sa mga balak pa rin guys bumili ng smartphone na to, tara tignan natin kung sulit pa rin ba siya. Unahin ko na dito sa may Warzone Mobile. Kung di ako nagkakamali, last time na nireview natin to guys, is meron siyang medium graphics with around 30 FPS na gameplay. Masyadong mababa yan para sa may napakalakas na Antutu score niya. Dahil yung non-pro version guys ng Poco X6 is mas mahina siya ng doble sa may Antutu score compared sa may X6 Pro. Pero supported pa yun ng mas mataas na graphics. Dito sa may Warzone Mobile. Dahil imbis na maging high graphics ngayon si Poco X6 Pro na dating medium lang, bigla naging low graphics pa ngayon after ng 6 months niya. I think hindi to issue ng processor. I think sadyang hindi lang talaga optimize ang Warzone Mobile ngayon. Sa napakaraming processor like ang Dimensity 8300 Ultra. Kung Warzone Mobile guys ang gusto nyo laruin, suggest ay po nang bilhin nyo na smartphone. Or any Android phone guys na mayroong Snapdragon processor, especially Snapdragon 7S Gen 2 pataas. Like ng Poco X6. Or kung makakahanap kayo ng murang smartphone na mayroong Snapdragon 8 Plus Gen 1 na processor, yun guys napakaganda nun sa may Warzone Mobile. Pero huwag kayong madidisappoint sa may Poco X6 Pro. Dahil kung sa may Call of Duty Mobile, sagad ang graphics yan dito. Super smooth siya, with 60 FPS na gameplay. Ang kasong laki talaga ng difference ng gameplay ng Warzone Mobile at Call of Duty Mobile. Pagdating pa lang sa may tunog ng barel, sa may atmosphere niya at everything. Mas fast-paced case ang Warzone, sadyang di lang talaga siya optimize. Maganda rin syempre ang display na yan, na meron 6.67 inches. AMOLED 120Hz sa refresh rate, with Dolby Vision HDR10 pa sa display, at Corning Gorilla Glass 5 na protection. Android 14 siya with HyperOS. Dimensity 8300 Ultra nga guys yung kanyang processor with 4nm. Wala siyang SD card slot, pero meron naman siyang 512GB na version. At di rin basta-basta yung kanyang storage. Dahil naka UFS 4.0 yan, mabilis ang loading speed ng mga games natin dito. Yan yung quick specs ng Poco X6 Pro, para sa may around 16K na SRP niya. I think kahit 6 months old na ang smartphone na yan, still yan pa rin ang pinakamalakas na smartphone na mabibili natin sa may ganyang presyo ngayon. Even si Infinix GT20 Pro at Camon 30 Pro, wala pa rin sinabi kay Poco X6 Pro kung performance lang ang pag-uusapan. Sa Mobile Legends, ultra ang graphics niya saka sa may frame rate. Sa mga bagong lumalabas sa mga smartphone ngayon, especially yung mga gaming, given na guys ang Mobile Legends, kayang-kaya din ng mga bagong smartphone ngayon. Kahit maglaro tayo ng medyo matagal, hindi tayo magkakaproblema dyan. Sinubukan ko rin siya sa may 20 minutes sa benchmark test natin, same ng ginawa ko sa may GT20 Pro at Camon 30 Pro. Quick recap lang guys. Ito yung resulta ng Infinix saka ng Tecno. Umabot sila ng 51 degrees Celsius sa may temperature. Pero itong si Poco X6 Pro 5G, umabot na siya ng 43 degrees Celsius. Masyadong malamig yan. At naka-mobile data pa tayo. Malamig pa sa ngayon guys ang processor na yan. Hindi pa nga siya masyadong overclock. Maybe next year guys, sigurado naka-overclock na yung mga processor na yan. At makikita na rin sa Infinix at mga Tecno ng mga smartphone ng mga bago next year. Well, yun lang guys yung mabilis na video natin dito. I think kung pala nyo bumili ng smartphone na yan, yes guys, still napakasulit pa rin yan. At I think kahit 2 to 3 years yung gamitin yung smartphone na yan, still malakas pa rin yan. Balak ko rin pala guys ibenta yung smartphone na to. Itong si Poco X6 Pro 5G na maybe 15,000 guys. Comment lang kayo kung interesado po kayo. Thanks for watching.